Samantala sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang kasaysayan pinakaabang kapistahan sa bansa, ang Sinulog Festival. Ihatid po siya sa atin ni Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Ang ikatlong linggo ng Enero ay pinagdiriwang taon-taon bilang pista ng Santo Niño. Ang pagsamba sa Batang Jesus ay pinaniniwala nagsimula sa Espanya. Kaya naman, nang mapadpad si Ferdinand Magellan sa Cebu noong 1521, dala-dala niya ang imahen ng Bambino Jesus. At noong April 14, sa araw na binyagan sa Katolisismo ang hari ng Sugbo na si Raja Humabon at 800 mga Sugbuanon, nagpabinyag sa wakas ang misis ni Humabon ng maantig dahil binigay ni Magellan sa kanya ang isang 15 sentimetrong estatwa ng Santo Niño. Ngunit ang pagtanggap ba ng reyna sa estatwa ay nangangahulugang naintindihan niya ang Katolisismo? Ganun lang ba kadali yun? Nang bumalik ang mga Espanyol noong 1565, nahanap ni Adelantado Miguel Lopez de Legazpi ang Santo Niño na sinasamba sa isang kubo tulad ng isang anito. Inaalayan ng mga bulaklak. Ibig sabihin, nang tanggapin ng mga Pilipino ang Katolisismo, inangkin nila ito at iniugnay nila ito sa paniniwala sa kanilang mga anito. Dahil sa isip ng reyna, nang makita ang Santo Niño, kanyang naisip, ay kay ganda-gandang anito, isang child God, prodigus child, bata nga Allah o Bathala. Ang sinkretismo o paghahalo na ito ay tinatawag na folk Catholicism. Kaya naman, sa iba't ibang lungsod sa bansa, sinasayawan na tila isang anito ang Santo Niño. Sa sayaw sa pakikidigma na sumisigaw ng halabira na ginagaya ang mga katutubong aita o ati sa aklan. Kaya kinukulayan ng itim ang sarili ay naging ati-atihan. Gayon din sa Iloilo, may dinagyang ngunit ipinagdiriwang sa ika-4 na linggo ng Enero. At siyempre, sa unang pinaglunsaran ng Santo Niño sa Pilipinas, ang Cebu, nariyan ang Sinulog. Sa datos na nakuha ni Dr. Julius Bautista ng National University of Singapore sa kanyang aklat ukol sa mga paniniwala ng mga tao ukol sa Santo Niño, ang Figuring Catholicism, an Ethnohistory of the Santo Niño de Cebu, ang Sinulog ay nagmula sa salitang Bisaya na sulog o alon. Ang pagsayaw nito sa 2 steps forward and 1 step backward shuffle na tila isang alon na sinasamahan ng pagtugtog ng mga tambol. Ginagawa ito ng kalalakihan ngunit mas kadalasan ng kababaihan sa harapan ng Batang Jesus bilang pasasalamat sa kaginhawaan o kagalingan na natamo dahil sa pagdarasal sa Panginoon. Dahil ito sa pangako na kapag gumaling ang mahal sa buhay, siya o isang kinatawag ang sasayaw sa pista ng Santo Niño. Sa pagsasayaw, isisigaw niya, hawak ang isang kandila, ang pangalan ng kung para kanino siya sumasayaw at sasambitin. Pit Senyor! Sa sobrang importante ng Santo Niño sa mga taga Cebu, nang dumating ang pambansang revolusyon laban sa mga Espanyol sa Cebu noong April 3, 1898, Palm Sunday, sa pangunguna ni Pantaleon Villegas, a.k.a. Leon Kilat, nilusob ng 5,000 Cebuano ang mga Espanyol habang sumisigaw ng mabuhi ang katipunan, mabuhi ang Santo Niño. Noong 2001, ang Sinulog ay sumabay sa tinatawag na EDSA 2, kaya ang mga Sugbuanon ay sumigaw ng Era Presain kasabay ng mga sigaw ng Pit Senyor. Sa sobrang nakaka-relate tayo at nakyutan sa kanya, binibihisan natin siya bilang pulis, mediaman, secure, mananahi at chemist. Isa sa atin, kasama natin. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.